Magandang araw sa bawat isa at ngayon tatalakayin natin ang Module 2 ng Araling Panlipunan tungkol sa pagbuhay ng nasyonalismong kaisipan ng mga Pilipino dahil sa kilusang propaganda at katipunan. Pagkatapos ng module na ito, ikaw ay inaasahang na ipapaliwanag ang ambag ng kilusang propaganda at katipunan sa pagpukaw ng damdaming makabayan ng mga Pilipino. Pangalawa, nakasusulat ng sulatin ng kahalagahan ng pagbuo ng kilusan. At pangatlo, na isasabuhay ang pagmamahal sa bayan. Ngayon, darako tayo sa subukin at tignan natin kung meron na kayong mga kaalaman sa ating aralin. At sabi dito, basahin ang bawat pahayag, piliin ang letra ng tamang sagot at isulat sa sagutang papel. Una, ano ang kilusang binuo ng mga ilustrado? Pangalawa, siya ay kilala bilang pinakadakilang manunulat ng mga propagandista. Pangatlo, ano-anong alias ang ginamit ni Jose Rizal sa kanyang pagsulat sa kilusan? Pangapat, sino ang naging unang patnugot ng La Solidaridad? Ikalima, kilusan na gumagamit ng dahas at revolusyon laban sa mga Espanyol. Ika-anim, siya ang ama o supremo ng kilusang katipunan. Ikapito, kailan itinatag ang kilusang katipunan? Ikawalo, bakit naitatag ang kilusang propaganda at katipunan? Ikasyam, anong ginamit na alias ni Marcelo H. del Pilar sa kanyang mga akda? Ikasampu, sino ang may akda sa dasalan at toksohan? Okay, magaling. Malalaman natin mamaya sa ating pag-aaral sa ating module kung nakakuha ka ng tamang sagot sa ating unang pagtataya. Dito tayo sa una, ang kilusang nagbigay daan sa pagpukaw ng damdaming nasyonalismo o makabayan. Sa unang litrato, nandito ang Gombursa. Ang Gombursa ay tatlong pangalan na pinagdugtong-dugtong, sina Padre Gomez, Padre Burgos, at Padre Zamora. Ang pagbitay sa Gombursa ay nagpasidhi ng damdaming nasyonalismo ng mga Pilipino. Hinangad nila ang magkaroon ng reforma o pagbabago sa kanilang katayuan sa lipunan. Nagtatag sila ng kilusan upang maisakatuparan ang mga hadikain nila. Itinatag ang kilusang propaganda noong 1882 at ang kilusang katipunan o kilala rin sa pangalang Kataas-Taasan, Kagalang-galangang Katipunan ng mga Anak ng Bayan o KKK noong Hulyo 7, 1892. Ngayon, darako tayo sa kilusang propaganda at kilusang katipunan. Ano nga ba ang pagkakaiba nito? Tignan natin dito, ano ba ang layunin? Ang layunin ng kilusang propaganda ay gawing lalawigan ng Espanya ang Pilipinas. Pangalawa, magkaroon ng representasyon sa Cortes o Korte. Pangatlo, sekularisasyon, pantay na karapatan ng Pilipino at mga Espanyol sa Pilipinas. At pang-apat, kalayaan sa pagsasalita
at pamamahayag. Ano naman ang sa kilusang katipunan? Ang tanging layunin nito ay kalayaan sa Pilipinas sa pamamagitan ng revolusyon. Sino-sino ang mga lider nito? Sa kilusang propaganda, narito sina Graciano Lopez Haina, Jose P. Rizal, Marcelo H. del Pilar. At sa kilusang katipunan, narito sina Andres Bonifacio at Emilio Jacinto. Paano nila makakamit o sa paanong pamamaraan nila makakamit ang kanilang mga layunin? Sa kilusang propaganda, gagamitin nila ang pagsulat upang makamit ito. At sa kilusang katipunan naman, revolusyon upang makamit ang kalayaan ng Pilipinas. Ngayon, darako tayo dito sa balikan. Ngayon, sa napakinggan natin, kumpletuhin natin ang hinihingi ng mga hugis para mabuo ang konsepto ng kilusang propaganda at kilusang katipunan. Ilagay sa sagutang papel ang mga kasagutan. Magaling! Kung ikaw ay tapos na, maaari na tayong dumako sa susunod. At kung hindi naman, maaari mo itong i-post. Darako na tayo sa susunod na parte. Ngayon, tutuklasin natin ang mga tao na nasa litrato. Nakikita natin si Graciano Lopez Haina, si Jose P. Rizal, si Marcelo H. del Pilar. Katabi nila ang mga pahayagan na kanilang naisulat. Tatalakayin natin sila ngayon. Ang mga kasapi ng kilusang propaganda ay tinatawag na propagandista. Ito ang tawag sa kanila. Sila ay matatapang na sumulat o sumusulat ng mga artikulong naglalaman ng pang-aabuso ng mga Espanyol at kaawa-awang kalagayan ng mga Pilipino. Si Graciano Lopez Haina ay ang unang patnugot o namamahala sa pahayagan La Solidaridad. Siya ay mahusay na manunulat. Sa kanyang Fray Botod, Esperanza, La Hija del Fraile ay tinuligsa niya ang katiwalian o korupsyon ng mga praile o mga pare. Si Jose Rizal naman ay gumamit ng mga pangalang Laong Laan at Dimasalang sa kanyang mga pagsulat sa kilusan. Higit sa kanyang nakilala sa kanyang dalawang nobela na Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Tinuligsa niya ang katiwalian o korupsyon sa panahon ng Espanyol. Ang kanyang nobelang El Filibusterismo ay inihandog niya sa gombursa sina Padre Gomez, Padre Burgos, at Padre Zamora. Ngayon, tinagurian namang pinakadakilang manunulat ng kilusang propaganda at isang mahusay na manananggol si Marcelo H. del Pilar. Binuksan niya ang isip ng mga Pilipinong magkaisa upang labanan ang pang-aaping ginawa ng mga Espanyol. Binuo niya ang Diaryong Tagalog. Ito ay isang pang-araw-araw na pahayagang tumutuligsa sa katiwalian o korupsyon ng mga Espanyol. Gumamit siya ng pangalang Plaridel sa kanyang pagsulat at nakilala sa mga akdang Dasalan at Tuksohan, Kay Ingat Kayo, at Sagot ng Espanya sa Hikbi ng Pilipinas. Ngayon ay darako naman tayo sa susunod. Ngayon, hanapin sa Hanay B ang sagot sa Hanay A. Isulat ang letra ng tamang sagot sa sagutang papel. Una, ano ang tawag sa mga miyembrong kilusang propaganda?
pumili ng sagot sa Hanay B. Pangalawa, ginamit niya ang alias na Plaridel sa kanyang pagsulat. Pangatlo, higit siyang nakilala sa pagsulat niya ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Ikaapat, siya ang unang punong patnugot o namamahala ng La Solidaridad. Ikalima, binuong pahayagan ni Marcelo H. del Pilar upang tumuligsa sa mga Espanyol. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Magaling kung ikaw ay tapos na. Ngayon tayo darako sa susunod na parte kung saan kikilalanin natin ang mga tao sa likod ng kilusang katipunan. Si Andres Bonifacio at si Emilio Jacinto. Si Andres Bonifacio ay tinawag na ama o supremo ng katipunan. Sinulat niya ang Dekalogo ng Katipunan na nagsisilbing isa sa mga gabay at aral ng samahan. Naging gabay naman ng samahan ang Kartilya ng Katipunan na isinulat ni Emilio Jacinto. Kilala rin siya sa sagisag na Dimas Silaw at Pingkian na naging utak ng Katipunan at nagsilbing tagapayo ng samahan o KKK. Ang pagkatatag ng Katipunan ay naging daan sa pagbuo ng ganap ng damdaming nasyonalismo sa puso ng bawat Pilipino. Napagkaisa ng samahan ang maraming bilang ng Pilipino, mapababae man o lalaki, na wakasan ng pamahalaang kolonyal at nagbigay sa ganap na kalayaan ng Pilipinas. Ang tawag sa mga kabilang sa kilusang katipunan ay mga katipunero. Ngayon tayo ay darako na sa ating susunod na gagawin. Tayo ay sasagot. Sa ating panuto, piliin ang tamang sagot sa kahon at isulat ang mga sagot sa sagutang papel. Una, tawag sa mga miyembro ng kilusang katipunan. Pangalawa, tinaguri ang utak ng katipunan. Pangatlo, siya ang tinawag na ama o supremo ng katipunan. Ikaapat, naging gabay ng mga samahan ng katipunero. Ginamit ng mga katipunero para makipaglaban sa mga Espanyol. Isulat sa sagutang papel. Kung ikaw ay tapos na, magaling! Ngayon tayo darako sa susunod pang pag-aaralan natin. Nakikita natin ang kilusang propaganda at katipunan. Ang kilusang propaganda at katipunan ay mga kilusan na binuo ng mga Pilipinong may nasyonalismong kaisipan. Binuo ito upang ipagtanggol ang bansa. Mayroon itong magkaibang pamamaraan ngunit parehas na nag-uugat sa pagmamahal sa bansa at kapwa Pilipino. Ang katipunan ay sinasabing pinakaunang paghihimagsik laban sa isang mananakop na bansa sa Asya. Ito ay nangangalap ng kasapi sa pamamagitan ng sistemang trianggulo. Mahigpit na pagpapatupad sa kartilya ng katipunan o ang gabay ng mga katipunero na nagsisilbing panuntunan ng bawat katipunero. Ang kilusang propaganda ay nabuo sa Barcelona, Espanya. Ito ay samahang itinatag ng mga ilustrado. Itinatag ito upang matamo ang pagbabago sa mapayapang pamamaraan.
Nilalayon ng kilusang ito na humingi sa pamahalaang Kastila ng mga reforma sa mapayapang paraan. Ito ang kilusang propaganda at katipunan. Ngayon, sa gawain A, tukuyin ang kilusan na inilalarawan o iniuugnay sa bawat bilang. Isulat ang P kung kilusang propaganda at K kung kilusang katipunan. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Una, pagsusulat ng mga akda sa pahayagang La Solidaridad. Pangalawa, pamumuno ng mga ilustrado. Pangatlo, pagbuo ng kartilya na nagsisilbing gabay sa ugali ng bawat kasapi. Ikaapat, paggamit ng papel at pluma sa pakikipaglaban. Ikalima, paggamit ng sistemang trianggulo. Ika-anim, pinamunuan ni Andres Bonifacio. Ikapito, paggamit ng itak at iba pang sandata sa pakikipaglaban. Ikawalo, kinabilangan ni Jose P. Rizal. Ikasyam, itinatag sa Maynila. Ikasampu, itinatag sa Europa. Susunod sa gawain B, gumuhit ng puso kung tama ang ideya at araw naman kung mali ang ideyang nakapaloob sa mga pangungusap. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Una, mayroong magkaibang pamamaraan ang kilusang propaganda at kilusang katipunan, ngunit parehas namang nag-ugat ang mga ito sa pagmamahal sa bayan. Pangalawa, nabuo ang kilusang propaganda sa Espanya. Pangatlo, walang kwenta ang mga kilusang propaganda at katipunan. Ikaapat, ilustrado ang tawag sa mga nagtaguyod at bumuo ng kilusang propaganda. Ikalima, panulat ang ginamit na pamamaraan ng pakikipaglaban ng mga miyembro ng kilusang katipunan. Kung tapos nang sumagot, magaling! Tayo ay darako na sa susunod na parte ng ating module. Ngayon, tayo'y darako sa gawain C. Ngayon, isulat ang hinihingi ng mga kahon, ilagay ang tamang sagot sa sagutang papel. Gumawa ng 3 kahon. Una, sino ang mga lider ng mga propagandista? Magbigay lamang ng 2. Sa ikalawang kahon, magbigay ng 2 lider ng mga katipunero. At sa huling kahon, pamamaraang ginamit sa pakikipaglaban sa kilusan. Kung tapos na sumagot, magaling! Ngayon tayo'y darako na sa gawain D. Basahin mabuti at sagutin ang mga tanong. Isulat ang sagot sa sagutang papel. 1 puntos sa bawat tamang sagot. Unang tanong, ano ang kilusang propaganda? Ikalawa, ano ang kilusang katipunan? Ikatlo, ano ang adhikain ng kilusang katipunan? Ikaapat, sino-sino ang nagtatag ng kilusang propaganda?
Ikalima, sino ang nagtatag ng kilusang katipunan? Isulat ang sagot sa sagutang papel. Kung ikaw ay tapos ng sumagot, magaling. Kung hindi pa, ay maaari mo itong i-post. Tayo ay darako na sa susunod na parte. Dito tayo sa isa-isip. Ibigay ang salita na bubuo sa kaisipan. Isulat ang sagot sa sagutang papel at maaaring isulat na lamang ang sagot. Una, patlang ang tawag sa pagpapakita sa pagmamahal sa bansa. Patlang ang tawag sa pagpapakita sa pagmamahal sa bansa. Pangalawa, ang dalawa sa mga pangyayaring nagbigay daan sa pagbukas ng nasyonalismong kaisipan ng mga Pilipino ay ang kilusang patlang at kilusang patlang. Ikatlo, patlang ang tawag sa mga miyembro ng kilusang propaganda. Ikaapat, patlang ang tawag sa mga miyembro ng kilusang katipunan. Ikalima, dalawang paraan na ginamit ng mga Pilipino para sa pakikipaglaban sa mga Espanyol. Ito ay ang patlang at patlang. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Kung ikaw ay tapos na, magaling. Kung ikaw ay hindi pa tapos, maaari mo tong i-post o balikan ang mga pinag-aralan. Tayo ay darako na sa susunod na parte. Sa isagawa, palagay mo, isulat mo. Sagutin ang mga nasa loob ng litrato o ng litratong papel. Isulat ito sa sagutang papel. Ngayon, para sa ating tayahin, basahin ng mabuti ang mga sumusunod na tanong at isulat ang mga sagot sa sagutang papel. Una, tawag sa pagpapakita ng pagmamahal sa bansa. Ikalawa, ginamit na pangalan ni Jose P. Rizal sa kanyang pagsulat sa kilusan. Ikatlo, siya ang unang patnugot ng La Solidaridad. Ikaapat, tinaguri ang utak ng katipunan. Ikalima, siya ang ama o supremo ng katipunan. Sa susunod na parte, gumuhit ng puso kung tama ang ideya at araw naman kung mali ang ideyang nakapaloob sa pangungusap, iguhit ang mga sagot sa sagutang papel. Una, ang kilusang propaganda at katipunan ay nagpasidhi sa damdaming nasyonalismo ng mga Pilipino. Pangalawa, gumamit ang kilusang propaganda ng panulat, papel, karunungan upang maipaabot ang kanilang karaingan. Ikatlo, si Jose P. Rizal ay ang unang patnugot ng La Solidaridad. Ikaapat, propagandista ang tawag sa mga miyembro ng katipunan. Panglima, ang mga ilustrado ang nagtatag ng katipunan.
Ika-6, ginamit ni Marcelo H. Del Pilar ang alias na Plaridel sa kanyang pagsulat. Sa La Liga Filipina, nakasulat ang mga gabay ng Samahang Kilusang Katipunan. Ika-8, kaguluhan at giyera ang layunin ng kilusang propaganda. Ika-9, sinulat ni Rizal ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo bilang pagtuligsa sa katiwalian sa panahon ng Espanyol. Ika-10, ang kilusang katipunan ay kilala rin bilang kataas-taasan, kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan o KKK. Isulat ang inyong mga sagot sa sagutang papel. Kung ikaw ay tapos na, magaling! Ngayon, para sa ating karagdagang gawain, kapanayamin ang inyong magulang at itala ang mga kahalagahan ng pagkakaroon ng nasyonalismong pag-uugali. At ang iyan ang ating pag-aaral at pagsasagot sa Module 2 ng Araling Panlipunan tungkol sa pagbuhay ng nasyonalismong kaisipan ng mga Pilipino dahil sa kilusang propaganda at katipunan.